Magandang araw sa inyong lahat at welcome po kayo sa topic na sa araw na ito, ang pinaka-importante na gagawin ng isang presidente ng kumpanya. Ano po yun? Yung pong Statement of Management Responsibility for Annual Tax Return o yung Annual Income Tax Return. Kakaiba po ito sa Statement of Management Responsibility for Financial Statement. Magkaiba po yun. Ano po? Yung isa pang SEC at yung isa po, itong discuss ko sa araw na to ay pang BIR. So, ang gagawin po natin ay magpe-prepare ng Statement of Management Responsibility. Pag-aaralan natin, paano ba to basahin? Paano ba to intindihin bago po kayo pumirma? Kasi pag pumirma po kayo, you concur with the obligation stated therein, and you provide the BIR a tool na pwede po kayong balikan later on. So, pagkatandaan po ninyo itong discussion natin, it's all about obligations. A privileged communication coming from emelinoTmaestro.com. Let us start. Hindi po tayo gagawa ng statement of management's responsibility kung hindi po yan nire-require ng isang regulation. Usually po, yan ay inire-require po ng Bureau of Internal Revenue. At ang makikita nyo po dyan ay 3 pages Revenue Regulations number 3-2010. Katulad ng mga lecture ko nung nakaraan, ang importante po ay reading. Kasi pag may reading, there is a chance na makomprehend mo yung binabasa mo. Pero sabi na nga ng Supreme Court na ang tax rule or tax code hindi po yan pang karaniwang tao. Ang tax code po ay nangangailangan ng tulong ng mga taong nakakaintindi rito. So, dahil po ako 30 years na nasa ganitong larangan, ay masasabi ko po sa inyo na meron na po tayong sapat na kaalaman upang mapaintindi sa mga tao, sa mga taxpayer, ang kahulugan ng Statement of Management Responsibility. So let us start na. Mapapansin nyo po dyan, Republic of the Philippines, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue. Yan po yung heading. Katulad ng mga nabanggit ko na nung mga panahong nagle-lecture po ako, yan pong tatlong yan ang hahabol sa inyo. Just in case may mali po kayong sinabi o ginawa dyan po sa Statement of Management Responsibility. Yung Republic of the Philippines, paalala ko lang po sa inyo, ang kasama po dyan ay Korte hanggang Supreme Court. Kasama din po dyan ang DOJ at ang lahat ng militar at pulis sa buong Pilipinas. Kaya hindi po basta-basta binibigay yung dapat ninyong ibigay kung hindi kayo sigurado. At gusto ko lang pong ipagbigay din na ang Revenue Regulation 3-2010 na ang subject matter ay Submission of Statement of Management Responsibility ay para po sa lahat ng Internal Revenue Officer and other concerned. May mga nagtatanong po sa akin, sino ba yung other concerns? Natural, tayo pong taxpayer. At yung revenue officer, inuutusan dito. Kaya nandiyan ho yung mga pangalan nila, inuutusan silang manghabol. Habulin kayo kapag mali po yung inyong nailagay o mali po yung inilagay ninyo doon sa dapat na paglagyan. For example, yung annual income tax return. So, mag-umpisa po tayo sa section 1. Okay, sa mga bago pong nanonood o nakikinig nito, basahin po natin. Kasi nandun po ang katalinuhan natin, doon magsisimula sa pagbabasa. Wala pong naging matalinong tao na hindi nagbasa. Okay? So magbabasa po tayo. Section 1, Scope. Pursuant to Section 244 in relation to Section 6H and Section 275. So, ito umpisa pa lang, tinuturo na sa inyo ng BIR ano yung mga ginamit nilang batas. Ikaw na taxpayer o presidente ng company, kung hindi mo alam itong mga batas na to, ay mayroon kang problema. Kasi inuutusan ka na hanapin itong mga batas na to at sinasabi nila, ito yung mga batas na dapat mong alamin. Kasi mula dito sa mga batas nito ay nabuhay o nagkaroon ng kulay
ang RR o Revenue Regulation 3-2010. At itutuloy natin. These regulations are hereby issued to provide the rationale and guidelines for the submission of Statement of Management Responsibility that shall accompany the financial statement that shall be submitted with the annual income tax return. Maliwanag po, pang-submission ito sa income tax return. Paki-underline nyo nga o bigyan nyo ng pansin o isulat ninyo yung word na rationale and guidelines. Very important yung dalawang salitang yan because yan po ang gagamitin natin para paiwasan po natin yung problema ninyo sa taxes. So, let us proceed. Okay. Section 2, Contents and Format of Statement of Management Responsibility. Letter A. Since the annual income tax return is primarily the responsibility of the management of the taxpayer, this shall be accompanied by a Statement of Management Responsibility. So, the word shall dun sa this shall be accompanied, ibig sabihin mandatory. Mandatory siya na magkaroon ka ng Statement of Management Responsibility. Pero kailan ba ini-issue ang Statement of Management Responsibility? Kung meron bang financial statement o walang financial statement? Kung tentative ba yung return o final and adjustment yung return? Hindi ko po madidiscuss yun. Inaanyayahan ko kayo sa susunod nating discussion, pag-usapan natin yun. Kasi hindi lahat nilalagyan ng Statement of Management Responsibility. Okay. Bago ako magpatuloy, pwede ba ako mag-commercial ng konti? Kasi po, magkakaroon na po sa susunod na buwan ng curriculum for taxation professionals. Sino ba itong mga taxation professional? Hindi po ito yung mga CPA, pero pwede po maging CPA. Hindi po yung mga lawyer, hindi pwede, pero pwede kong maging lawyer. Ito yung mga tao na kahit na wala pong college diploma, pwede pong mag-practice as tax consultant. Ang bagong tawag po sa tax consultant ay taxation professional. Mapapansin po ninyo dyan na meron pong 68 topics na dapat pong malaman ng isang tao na gusto pong maging tax consultant or taxation professional. So, iniimbitahan ko po kayo na i-avail po yung VIP rate para maintindihan po ninyo yung mga dapat ninyong malaman. Kasi maaring hindi nyo po ito magamit sa ibang tao, pero magagamit po nyo to sa inyong sarili just in case magkaroon po kayo ng problema sa tax. Para po sa kapatiran ng iba, meron lang po akong ipapakita sa inyo. Sandali, ano po? Ayan po yung ito po yung papakita ko sa inyo ay ito po yung schedule. Ayan po. Yung taxation professional po, yung mga activity ng taxation professional. Sandali lang po, yung activity ng taxation professional ay makikita nyo po sa taxation professional Google Calendar. Ulitin ko po, taxation professional Google Calendar. Pag clinic nyo po yung taxation professional Google Calendar, ito po yung makikita ninyo. Yung mga dates at time at kung magkano po yung babayaran ninyo kung kayo po ay mag-a-avail ng VIP rate. Investment po niyo yan sa sarili nyo. Kung mapapansin po nyo, nagsimula ako ng January at yan po ay traverse hanggang July. Kasi po dun sa paghawak pa lang ng deficiency tax assessment, na chronicle na po natin na meron pong 34. Meron pong 34 na common types of deficiency tax assessment. Imagine niyo kung alam niyo po itong 34 na to. Iisa rin din ang sagot dyan sa 34 na yan. Hindi po nagbabago. So, ini-invite ko po kayo na
sumama po sa akin at bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon ng sarili nyong kliyente. I-guide ko po kayo para sa inyong negosyo. At magne-negosyo po tayong dalawa at kung kaya nyo na, ibibigay ko sa inyo yung kliyente na natipon po ninyo. So, mabalik po tayo dun sa ating presentation. So, nasa scope 1 po tayo at nasa page, ayan na po tayo sa page okay. So, nasa letter B na tayo. So, tapos na po tayo sa letter A at ito po yung A, ulitin ko lang. Tapos diniscuss ko po ito and then nasa letter B tayo. And all taxpayer required to file annual income tax return under the National Internal Revenue Code as amended shall be required to submit a statement of management's responsibility as follow. Ang ibig lang pong sabihin dito, ito raw yung siguro laman noong statement of management responsibility. Ito po yung general guidelines, general content. Lagay nyo sa utak nyo, general content nung statement of management responsibility. So kung iisipin nyo, general content, meron bang specific content? Yun ay di-discuss ko sa inyo. Paano tayo gagawa ng specific content? So, oops, lumagpas po tayo. Ito po yung first paragraph ng statement of management responsibility for annual income tax return. Magkaiba po yung laman noong statement of management responsibility for audited financial statement. Babasahin ko po sa inyo. The name of, halimbawa, the name of Emelino T. Maestro Incorporated is responsible for all information and representation contained in the annual income tax return for the year ended 2015. Alam niyo ang pinaka nakakatakot ditong word ay yung responsible at yung representation. Kung makikita po ninyo, yang buong first paragraph, paulit-ulit na sinasabi ang responsible at representation. Pag sinabi po kasing responsible, meron po kayong kaukulang penalty kapag hindi nyo po iyan nagawa. So sa batas po natin may 3 pong penalty. Number 1 is civil penalty, yung pong nagmumulta ka ng cash, ng pera. Yung pangalawa po is criminal liability, yun pong ikukulong ka. At yung pangatlo ay administrative liability, pwedeng ipasara yung business mo o pahintuin ka sa negosyo. Yung pong ibig sabihin ng responsible. Pagdating po sa representation, meron pong batas na lalagyan mo lang yan ng MIS, misrepresentation, criminal liability. So, pag meron kang misrepresentation pala sa annual income tax return mo, ay may criminal liability ka na. Yun po yung ibig sabihin ng representation under revised penal code. Kung nagkakaintindihan tayo sa mga terminology para hindi ho tayo malito later on. Ngayon, yung second paragraph po is, second sentence po is, management is likewise responsible for all information and representation contained in the financial statements accompanying the annual income tax return / annual information return covering the same period, covering the same reporting period. Ano pong ibig sabihin nun? Saan ba naka-attach yung financial statement? Di ba ho sa annual income tax return? So, dalawa na po yung responsibility nyo. Isa sa income tax return, pangalawa ay sa annual financial statement nyo. Next is, furthermore, the management is responsible for all information and representations contained in all other tax returns. Ayun na. Filed for the reporting period, including but not limited to the value-added tax and or percentage tax returns,
withholding tax returns, documentary stamp tax return, and any and all other tax return. Napakadelikado niyan, ano? Lahat na ng klase ng return sinabi. So, all the other tax returns. So, para hindi po kayo maging responsible sa ibang return na hindi nyo pipinay, dapat po, sinasabi nyo rito, ililimitahan nyo yung mga returns na pinile nyo lang. For example, kung wala kayong value-added tax return, dapat hindi nyo sinasabi na may value-added tax return kayo. Kung wala kayong withholding tax return, edi dapat huwag nyo sabihin. I-identify nyo lang po yung dapat nyong tax return na responsible kayo, hindi sa lahat. Kasi masyadong generalized. Pag generalize nyo at hinanap sa inyo, wala kayo nun, edi meron kayong criminal liability. Bakit? May misrepresentation na po kayo. Nagkakaintindihan po tayo doon. So, pupunta ho tayo doon sa susunod na paragraph. Sabi po dyan, in this regard, the management affirms that the attached audited financial statement for the year ended, halimbawa 2015, and the accompanying annual income tax return are in accordance with the books and records of Emelino T. Maestro. Ano ibig sabihin nun? Complete and correct in all material respect. Mabigat na statement po yan. Kasi sinasabi mo dyan, in accordance with the books and records. Pag sinabi mong in accordance with books and with the books and records, number one, nire-recognize mo na meron kang meron kang libro. Existing yung libro mo. At hindi lang siya existing. Number one, yung libro mo ay complete and correct. Complete and correct in all material respect. Ano ibig sabihin ng all material respect? Number one, registered. Naka-register yung libro mo. Second, kompleto siya ng entries. At hindi lang basta-basta kompleto ng entries. Maliwanag po ang section 269 ata kung anong entries ang dapat section 269 ng tax code. Hindi basta-basta sa mga ibang section. Kung ano po yung pagkakaliwat doon, kung anong klaseng entries po yung dapat ninyong ilagay. So, pangalawa, ina-identify ninyo o nire-recognize nyo. Hindi lang nire-recognize, ina-advertise nyo na parang commercial sa isang TV station o radio station na meron kayong records. Na ang records nyo ay complete and correct. Hindi complete and correct based sa generally accepted accounting principle. No. Hindi po ganon. Dapat po complete and correct based po sa tax code. Nagkakaintindihan po tayo doon. Based sa tax code. So, kung hindi niyo po alam yung tax code, hindi niyo nga alam kung ano yung section 6H na sinasabi sa taas kanina nung binasa natin, meron po tayong problema sa ating sarili. So, ang nakakatakot dyan is number one, yung books and records, complete and correct, at material respect. Hindi material respect as far as principle and standard is concerned, material respect as far as the tax code is concerned. Isa pa kung dapat nating bigyan linaw dyan ay yung salitang affirm. Ang affirm po ay synonymous sa salitang certify. Pag sinabi mong certify, parang nag-a-under oath ka. Pag nag-a-under oath ka, sinasabi mong totoong-totoo. So, dalawang beses mo sinabi yung affirm dyan. Yung una, management affirm. Ito, babasahin ko uli. Management likewise affirms that. Meron ka namang affirm. So, pag nag-affirm ka at yung affirmation mo ay mali, may misrepresentation ka. So, criminal aspect na agad yung iyong makukuha. So, ano yung ina-affirm mo? Ito yung pangalawang ina-affirm mo. Kasi ina-affirm mo na kanina, complete and correct yung libro mo at meron kang records. Pangalawa, ito yung ina-affirm mo. The annual income tax return had been prepared in accordance with the provision of the National Internal Revenue Code. Ulitin natin. In accordance with the National Internal Revenue Code. Kung hindi mo nga alam yung section 6A, sigurado ko, yung iyong laman ng annual income tax return mo ay not in accordance with the National Internal Revenue Code. May problema ka. Next, hindi lang sa National Internal Revenue Code, pertinent tax regulations and other issuance of the Department of Finance and the Bureau of Internal Revenue. Alam mo ba yun?
Eh kung hindi mo alam, magsimula ka na magbasa. Kasi napakadelikado nitong iyong pipirmahan o napirmahan mo na noong mga previous year. So, yun ang problema natin, ano? Pangalawang affirmation mo. Yung pangatlong affirmation mo, letter B, pangatlo. Any disparity of the figures in the submitted reports arising from the preparation of financial statement pursuant to financial accounting standards and the preparation of income tax return pursuant to tax accounting rules have been reported as reconciling items and maintained in the company's books and records in accordance with the requirements of Revenue Regulations number 8/2007 and other relevant issuances. Tanong, alam nyo ba kung yun yung RR 8/2007? Alam nyo ba yung other relevant issuances? Kung hindi, may problema kayo. Alam nyo ba yung tax accounting rule na binabanggit dito? Kung hindi, may problema kayo. Excuse me. Kung mapapansin nyo rito, pinagre-reconcile kayo ng dalawang klase. Dalawang klaseng statement. Yung isa based sa standards, yung isa based sa rules. Kung tama o talagang in accordance with the law, yung ginagamit ng mga CPA ngayon na tinatawag natin Philippine Financial Reporting Standard. At kung talagang totoo at tama yung ginagamit ng CPA na Philippine Standards on Auditing. Ito lang po ang tanong ko sa kanila na hindi po nila masagot. Bakit kailangan silang i-reconcile sa tax accounting rules? Hindi ba sa bank statement at saka sa book balance ng inyong cash, kaya may reconciliation kasi magkaiba sila? Tama po ba yun? Kaya kailangan mong mag-reconcile kasi magkaiba sila. Dito po, sinasabi na sa'yo, sinasampal ka na nga ng regulation ito na pipirmahan mo. Na malayo magkaiba ang Financial Accounting Standards o yung PFRS sa Tax Accounting Rules. Kung magkaiba sila, bakit mo pahihirapan ang sarili mo na gumamit ng Tax Accounting Standards pagkatapos i-reconcile mo sa Tax Accounting Rules? Hindi ba mas madali ang magiging trabaho mo? Simple, madali nga, at hindi ka nangangailangan ng pera at additional books of accounts para sa reconciling items kung gagamit ka ng diretso na tax accounting rules. So, tax accounting rule is a law. Hindi po yan standard o principle na gawa-gawa ng kung sino-sino. Gawa po yan ng taong bayan. Yung financial accounting standards, gawa lang po yan ng iilang tao. At masakit mang itong sabihin, kinopya po yan sa abroad. Sa madaling salita, hindi po yan kailangan ng madlang tao. Hindi kailangan ng madlang taxpayer. So, yan po yung iyong ikatatlong statement affirmation. So, yung ikaapat, the name, the Emelino T. Maestro Incorporated has filed all applicable tax returns report statements required to be filed under the Philippine tax laws for the reporting period, and all taxes and other impositions shown thereon to be due and payable has been paid for the reporting period except those contested in good faith. Ikaw, presidente ka ng Pilipinas, presidente ka ng kumpanya, o may-ari ka ng kumpanya kung single proprietor ka. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka ba? Sigurado na i-apply mo itong rule na ito sa ginagawa mo. Na-i-apply mo ba? Yan ang challenge sa'yo. Kaya nga, imbis na gastusin mo yung pera mo sa tax consultation sa mga nagpapanggap na consultant o tax consultation kung kani-kanino, mag-aral po kayo. Kasi at the end of the day, yung napag-aralan ninyo, hindi lang pang inyo yun eh. Matatransfer nyo yan sa inyong empleyado, matatransfer nyo sa inyong anak. Katulad ng ginagawa ko ngayon, yung mga napag-aralan ko at natutunan ko sa aking pagpapractice for the last 30 years, yan po ay sinishare ko sa aking pamilya para ho sila maging tax compliant. Mahirap po yung may tax problem. Right now, ang sinusolve ko is 260 million deficiency tax. At dahil alam ko po kung paano hawakan ito at hindi po tayo maglalagay, siguro malaki na ho yung 100,000 babayaran ng kliyente.
So, doon po tayo binabayaran. At gusto ko po sana kayo rin kumita batay sa pagkakaalam kong paraan. Hindi po tayo nagbebenta ng ating karapatan. Ano po? So, susunod po natin is, sino ba ang pipirma doon sa Statement of Management Responsibility? Maliwanag po yung batas. Signature, name of individual taxpayer / president / managing partner. Ito po ang pinakamasakit eh. Bakit pinipilit ang presidente, ang managing partner kung kayo ay partnership na pumirma? Kasi meron pong batas na nasa section 253 letter D ng National Internal Revenue Code na ang presidente po ang unang-unang hahabulin kapag mali po yung income tax return at other types of return at yung financial statement. Para po yan ay maging valid yung batas na yan, ay ma-corner yung presidente, kailangan mayroong pirma yung presidente. Imagine mo, i-affirm ng presidente yung apat niya sinabi doon, pero hindi naman pala niya alam kung totoo o hindi totoo. Kawawa yung presidente. Pero may technique dyan na hindi may involve yung presidente. At may technique din na yung individual taxpayer na hindi naman alam, walang kaalam-alam, sabi nga ng isang kliyente ko alam ko lang magnegosyo. Gusto ko naman magbayad ng tamang buwis, sinasabi naman hindi naman tama. Hindi tama sa batas. Anong gagawin ko? Sinasabi ko lagi sa'yo, mag-aral ka. Walang ibang pupuntahan yung sinasabi mo, mag-aral ka kasi every year maglalagay ka. Every year kasi ang nilalagay mo yung unknown. Unknown sa'yo. Pero pag naging known na sa'yo, hindi ka na maglalagay. So, tuturuan kita, ikaw na presidente. Pwede ko ituro sa'yo. Bago ka pumirma niyan, may technique na hindi technique na galing kay Mr. Maestro. Technique na galing sa Supreme Court. Technique na galing sa Court of Tax Appeals. Technique na galing sa Court of Tax Appeals. Ibig sabihin, pwede pala na ang presidente ay ma-relieve sa pagpirma nito at hindi siya masangkot kung mayroong tax problem yung kanyang company at hindi siya masangkot kapag mayroong pong kriminal na nagawa yung accountant niya, yung auditor niya o yung lawyer niya sa loob ng company. Kailangan protectionan mo ang sarili mo, Mr. President. Next is, sa mga signature dito, yung Chief Executive Officer. At kung makikita mo, or its equivalent, ibig sabihin, o ako Chief Executive Officer at hindi ko naman alam talaga ang taxation, pwede kong sino ba may alam dyan? Siya na lang pumirma. Ganon din naman yung pangatlong pipirma. Ito talaga dapat ang pipirma nito at the end of the day. Itong Chief Financial Officer, kasi siya yung may alam ng taxation. Siya yung may alam ng libro. Siya yung may alam ng books. Kaya dapat siya yung number 1. Ang problema rin itong mga Chief Financial Officer, hindi naman na-train bilang mga tax expert or tax consultant. O walang eskwelahan para silang turuan. Pwede naman tayong mag-share ng knowledge. Pwede kong share yung knowledge ko sa inyo sa taxation. Sinabi ko nga sa inyo, there are 68 topics in handling tax investigations. Pero, meron din akong topic para sa tax accounting. So, pwede ko kayong turuan doon kung gusto niyo maging tax accounting bookkeeper. At yung mga sinasabi dito sa Statement of Management Responsibility ay maayos natin. Pwede ko rin po kayong gawa ng tax accounting manual specific para po sa inyo, para hindi kayo magkakaroon ng problema. Mura lang po ito. Kung mag-share po ang membro ng mga industriya, sure ako na hindi na po kayong maglalagay in the nearest future. So makikita nyo rin po dito, aside from individual taxpayer present, the Chief Executive and any performing similar function regardless of their designation are also required to affix their signature in the aforementioned statement. In the case of a foreign corporation with branch office in the Philippines, the above statement shall be signed by its local manager who is in charge in its operation. Yun na po yung technique. Yun na po yung technique para po maiwasan ng presidente ng company na makasuhan ng tax evasion o kolektahin sa kanya yung hindi na ibayad na tax ng kanyang company. Ito po ay sinasabi dito na pag meron po kayong violation, basahin natin, Section 3, Penalties. Any person who violates any provision of this regulation shall upon conviction, sinabi any provision, ibig sabihin, Section 2, provision niya ng
ng regulation na to. Upon conviction for each act or omission be punished by a fine or suffer imprisonment or both as prescribed in the National Internal Revenue Code. Ito ang problema sa paggawa ng batas nitong mga taong to. Dapat sinasabi nila kung ilang taong ka makukulong. So, gusto ko na lang sabihin sa inyo, for your information, mga 6 years po. For each act or omission. For each act or omission. Yung po yung tatanggalin natin dyan. Matanggalan kayo ng act or omission punishable by law. Kasi bawat isang act, bawat isang omission, 6. Kung meron kayong 4 na omission, 6 times 4 is 24 years. So, bago tayo magkahiwa-hiwalay, gusto ko lang pong pag-usapan ito. How to prepare a protective statement of management responsibility for annual income tax return. Pay only 388 if you can bring 5 new attendees. Wala pa hong date yan. Sabi ko dyan, kung magkakaroon tayo ng 50 attendees, ay i-consider ko po na magkaroon ng lecture dyan. At bibigyan ko kayo ng kopya ng ating mga sample ng letter ng Statement of Management Responsibility para maiwasan po. At tuturuan ko po yung mga presidente o yung mga ano po ngayon, mga nagpa-practice, paano mag-draft na hindi po kayo makakasuhan. So, ito pong bandang itaas, ayan, investment per person. Sinabi ko po kanina sa inyo na meron po akong 68 topics or issues about tax consulting and how to handle tax audit or investigation of the revenue officers. Ayan po. Per day po ang investment per person. Siyempre, hindi ko naman alam pag nagle-lecture na ako sa webinar kung ilan yung nanonood sa inyo. Nasa inyo na po yun. So, ang VIP po natin ay 688. Dapat mabayaran yung 15 days before the event. Yung Super Saver po ay 988, 10 days before the event. Ang Early Bird po is 1,388 per day per person, 5 days before the event. Ang regular po ay 2,488, 3 days before the event. At ang walk-in po ay 3,588, 2 days before the event. So, ini-invite ko po kayo, lalo na po yung gustong maging tax consultant o tax professional. Ganito po ang gagawin ko sa inyo. Gagawin ko kayong competent. Pagkatapos ko kayong magawang competent, ima-market ko kayo. Kasi ang dami hong nangangailangan. Ang problema po nila, mahal po yung maningil si Mr. Maestro, masyadong mahal. So, ang gagawin ho natin, bababaan natin yung presyo, pero kayo magtatrabaho. Mag-share na lang ako sa inyong kita. So, ito po yung deal natin para po sa general business agent. 70% po yung sa inyo, 30% po yung sa akin. Iba po ito sa taxation professional. Kasi po, meron ho akong problema nung araw po, noong January 6, 2016, nagpa-assess po yung company ko ng local tax sa Quezon City. In-assess po ng 82,228.27. Sabi ko parang napakalaki naman yung assessment. So, ginamit ko po yung batas, yung the same batas na ginagamit nila. At chinek ko kung tama, nalaman ko na 60,000 lang yung assessment. So, nung January 13, 2016, pinabalik ko yung tao ko. Sabi ko, kausapin mo yung nag-assess niya kasi nasasabit siya. May problema siya dahil mali yung assessment. Dahil alam natin yung batas at alam natin kung paano ito gamitin, bumaba ng 60,000 ang babayaran. So, ibig sabihin, kung nakakolekta ang local government ng Quezon City ng 3 million ngayong 2016, 33% niyan. O sabihin na natin hindi 33%, 25% niyan ay over collection of taxes. So kung pagpapartihan natin yan, sa Quezon City lang, naghahanap po ako ng partner sa Quezon City. Ang investment nyo lang po 1,500, tutulungan ko kayo paano po magkaroon ng tax credit or tax collection o tax refund ng binayad yung overpaid local taxes o city taxes or municipal license, etc. So kung halimbawa makuha natin yung 250, yung 700, makuha natin yung
ang overstatement nila is 750 million, di ba? At nakuha natin dyan yung sabihin natin magkano? Mga kalahati noon, mga 350 million, sabihin na natin. So, 70% ng 350 million sa inyong income yan, collectively, kung marami kayo, 245 million. Of course, magkakaroon ako ng 115 kasi 70-30. So, yung sobrang pera ko, gagamitin ko sa pagpa-develop po ng pagpapalaganap ng kaalaman sa taxation sa Pilipinas at makapag-donate din po ako sa mga nangangailangan po. Kailangan po ng eskwelahan para sa taxation. Magtulungan po tayo. So, ano po ang gagawin niyo after this lecture? Ano po? Number 1, ayan po. I-download nyo po yung arrangement natin para sa general business agent. Yung pangongolekta ng sobrang buwis ng local government. Diyan po nyo makukuha yan sa Taxation Professional Group or Tax Accounting Bookkeeping Group Facebook account po. Second, mag-print po kayo ng 2 kopya at yung mga missing information na naando doon sa signature portion, paki-fill upan nyo. I-send po nyo yung 2 kopya kay Emilino T. Maestro sa Unit 419, Corporate 101, Mother Ignacia City. Mag-register po kayo sa LGU webinar. 1,500 po for 2 session. Kailangan kong madaliin. Kailangan po natin bilisan. Kaya 2 agad session para maintindihan nyo. At pagkatapos nyo mag-register, magbayad, umattend po kayo. At makikita ko naman yung pangalan nyo na umattend kayo kasi meron po itong sistema na makikita po sa inyo umattend. So, nagpapasalamat po ako at nagkaroon ako ng pagkakataon na i-discuss sa inyo ang mga dapat po ninyong malaman. Umattend po kayo doon sa paid webinar para sa taxation professional, 68 topics. Sa tax accounting po, para sa bookkeeper, gagawin ko po yan siguro next month. At sa pre-webinar po, meron po tayong pre-webinar every Saturday, 8:30 AM. At yung pong mga topic ay makikita po ninyo sa Ka-Taxpayer Facebook, sa Emilino T. Maestro Facebook. At later on po, pag na-i-launch na po yung aking ETM Tax Agent emelinotmaestro.com, yung aking website personally, makikita nyo po yung mga topic na i-discuss ko sa free webinar. Ang free webinar po ay tuwing Saturday lang. So, ibig sabihin, from Monday to Friday, yung pong aatinan ninyo ay may bayad po. So, with that, nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig at sana po ay magkita-kita ulit tayo at wag po ninyo sanang kalimutan na yung pong ating seminar para po sa mga susunod na panahon ay makikita nyo po sa Taxation Professional Google Calendar. Ayan po, pinakikita ko po sa inyo at sana po ay magkaroon po kayo ng panahon para po umattend. At nirequest ko lang po uli na para po dumami ang mga taong may alam, palaganapin po nyo ito. I-send nyo po, mas maganda po kung i-send nyo po yung link through email. Mas marami po yung makakabasa at marami po yung pwedeng gawin kaysa po i-send ninyo through mail. Maraming po salamat at mabuhay po kayo. Thank you.